Hello guys, mag-i-exit tayo today sa Macau. Hindi ko kasi mag-exit. Hindi pa kasi ako makauwi ng Pilipinas ngayong year. Nag-extend lang ako ng 1-year visa. Yan yung sasakyan ko. Mag-ferry lang ako today. Cotai Waterjet. Kukwentuhan ko lang kayo kung ano yung mga requirements paano mag-exit sa Macau. Yung amo ko yung sumagot ng pamasahe ko kasi gusto ko naman kasi sana pag end ng contract ko ako uuwi nung last year kasi kaso hindi sila available, pinauwi ako nila ng early pa, so hindi yun counted na exit ko. So sabi niya na lang sa akin, sige lang kasi next year pag mag-extend ka, mag-exit ka na sa Macau, samahan ka namin. So nag-hotel lang sila doon guys. Pagka kinabukasan, may ano naman siya sa akin, may binigay na instruction kung saan ako pupunta, bibili ng ticket, saan ako, ano yung sasakyan ko. Sabi niya kasi mag-ferry lang ako. Yung ito, ticket office, nilagay niya kung ano yung shop. Sa Shontak Center guys, bumibili ng sa Xiongwan, bumibili ng ticket sa Macau. Yung Cotai Waterjet, yun yung binili ko na ticket, yung Cotai Waterjet. Ferry siya guys. Where to buy the ticket? Ferry ticket. This one? You want to buy a ticket? Yes. Cotai Waterjet. Now? One. Now. Later, 11 o'clock. 11 a.m. Yes. One person. How much? 170. Bababa akong Macau Taipa Ferry Terminal. Bali yung ticket ko guys is $175. Kinuha lang sa akin is 170. Baka may discount. Tapos, sinabi niya kung anong oras ako aalis ng Hong Kong. Pwede mo naman kasi iset kung anong oras ng ticket yung gusto mong kunin. Pwede. Inagahan ko lang kasi sabi namin ko 10:30 to 11. Kailangan umalis na ako ng Hong Kong. Doon din sa Shontak Center guys, na binibili ng ticket. Malapit lang doon yung entrance, papuntang ferry. So doon ako naghintay ng oras ko. May entrance kasi yan doon. Hintayin mo lang yung malalagay yan sa screen sa taas. Kung anong oras yung alis mo, malalagay yan doon sa screen. Pwede ka nang pumasok. Mag-boarding ka. May dadaanan ka na immigration bago ka maka-boarding. So, inanap yung passport ko at saka ID ko yon. Tapos, pumasok na ako. Then, pagpasok ko doon, kinuha yung ticket ko, binigyan ako ng seat number. Tapos, naghintay na ako doon kung i-open na nila na pwede nang bumaba doon sa ferry. Mas mahal guys ang ferry kasi ang alam ko sa pag by bus ka galing dito sa Hong Kong, 65 lang ata, $65 lang yung pamasahe. So mas mahal yung ferry. Sabi ni amo ko, mag-ferry lang kasi ako kasi parang mas madali daw para sa akin, mas komportable. So nag-ferry ako. Nakatry ako guys na mag-bus noon. Okay lang naman din. So yun, ako lang mag-isa pumuntang Macau galing Hong Kong. So pagdating ko nung sumakay na ako ng ferry guys, mga ano lang, mga 1 hour lang yung biyahe, nasa Macau ka na. Tapos yung signal guys, yung cellphone, yung data, naka-data pa ako ng mga 5 minutes before makarating dun sa sa terminal talaga sa Macau, sa ferry terminal. Naka-data pa ako, naka-message pa ako sa Messenger. Nung malapit na talaga yun, patay na yung data mo. So kailangan mong magdala ng data. May data SIM na nabibili guys. Yun yung binigay ng amo ko sa akin. Ito yung binigay niya. Just for 1 day. Kinuha ko na yung SIM card, nagamit ko na. Yan. Pagdating ko ng terminal doon sa Macau, in-insert ko siya. Tapos pindutin mo lang yung enable mo lang siya. Tapos pwede ka nang makatawag. I-try mo miss call doon sa number ng amo mo or kung sino man na andun. Magamit mo na siya. Ma-activate na siya agad. Hindi basta itawag mo lang siya or i-text. Activated na siya agad. Then magaling. Kasi just for 1 day. Kung kailan mong bumili guys, mura lang naman to. Ito may may $28 lang yung presyo niya. Just for 1 day. Maka-data ka na guys. Makagamit ka ng Facebook. Basta may may internet, with internet na siya. Data nga. And okay siya. Kaysa sa pumunta ka doon, noon pumunta kami doon, wala akong SIM na ganito. Alam nyo, hindi ako makakontakt. Hindi ko rin makontakt yung kakilala ko na kasama namin na andun. Kasi nga, wala akong SIM, wala akong dala. So, good news kasi meron pa lang ganito na parang nasa Hong Kong ka lang din na may data ka rin. Makakontak ka ng kahit sino.
Kasi iba yung connection nila dun sa Macau kaysa dito sa Hong Kong. So ano yung una kong na-mention? ID, passport, itong SIM, kailangan yung magdala. Then nung dumating na ako sa guys, sa ferry terminal sa Macau, duman ako sa immigration ulit. Inanap din sa akin yung passport ko. So binigay ko yung passport ko. Then mabilis lang. Lumabas na ako agad. Binigay ko lang, binalik agad, may chinek lang sila. Then paglabas mo guys, meron doon exit na dire-diretso ka lang na may terminal doon ng puro shuttle bus. Kung gusto mo pumuntang Galaxy, gusto sa casino, gusto mo pumuntang yung mga hotel na magaganda doon na pwede mo pasalan, free lang. Kasi ano lang siya, free bus yung doon nakapila, walang bayad doon. Kung sa hotel mo gusto pumunta, may bus doon, may free shuttle bus doon. So, ang galing. So, pwede kang makapunta Macau for free lang na pagdating mo doon for free lang yung papunta sa mga sa mga tourist spot yun. Magdala ka rin ng coins kasi pwedeng ibayad din yung coins ng Hong Kong sa bus nila doon. Pwede. Yun yung binayad ng amo ko. Yun. Tapos tinext ako na ng amo ko kasi miniscall ko siya nga. In-insert ko na yung SIM na binigay niya. Sabi niya pupunta daw akong hotel nila. Hindi ko paano ako pupunta dyan. Paano? Tapos sinabi niya yung shuttle bus na sasakyan ko. Sumakay ako for free. Sinabihan ko na agad yung driver guys pag-akyat ko para ibaba niya ako doon kasi kinabahan ako kasi hindi ko nga alam kung saan ako bababa. Hindi rin sure yung amo ko kung saan. Kaya yun, sabi niya magtanong ka lang dyan, tanungin mo yung driver. Tapos kulang na lang guys, tabihan ko yung driver. So sabi ko sa driver, dito ako bababa, sabi ko sa driver para aware siya. Ayun, first stop lang pala. Nung first stop na, sabi ng driver sa akin, buti ng niya ako, na-recognize niya ako na ako yung nagsabi. Sabi, tinuro niya na dyan yung hotel. So, bumaba ako. Then, ang amo ko, nakaabang na pala doon sa loob ng nakaabang na pala doon sa babaan ko. Pero nasa loob pa sila na doon. Nag-video-video pa ako guys, ang pag-entrance ko doon. may matatangkad na babae doon na may naka-display na magandang sasakyan sa loob ng mall. Andun na pala yung amo ko sa gilid ko, nag-video ako. Tinawag nila ako, bumaba na pala sila sa hotel nila, inabangan nila ako sa baba. Hindi na kami namasyal guys kasi ang init-init as in. Kaya sa dapat magdala kayo yung amo ko binigyan ako ng water. Magdala kayo ng tubig, payong, at food. Magdala kayo mula yung kasamang amo para may makain-kain kayo doon, pwede naman. Pwede naman magdala ng food. Hindi nila chine-check yung mga dala. Kung may food ba, may tubig ka ba dala o ano, hindi naman. Wala namang check na nangyari. Ayun, yun yung importante. Lalo na payong, umulan man at or umaraw sa pasyal mo, at least may payong ka, sombrero. Yung kasi wala ka masyadong mabilhan doon na sa tabi-tabi ng tubig or kung magutom ka, biscuit, wala. So magdala ka na lang. Candy yun, magdala ka. Yun nga, yung nakita na kami na amo ko, sumakay kami ng bus. Yun nga yung bus nila sa Macau, sumakay kami. Yung pamasahe namin, Hong Kong coins. Then, malayo din yung biyahe namin, mga 20 to 30 minutes. Alam nyo yung pinuntahan namin? Isang karinderya doon sa sa Macau na parang siya, seaside siya pero parang Filipino, parang Philippine style yung yung mga kainan na parang pumasok ka lang tapos yung mga karinderya nakikita mo parang nasa Pinas ka lang talaga. Ayun, doon kami pumasok sa looban. Nung nakapun kami, sabi ng amo ko, dito talaga kami kumakain every time na pumunta kaming Macau. Ano daw yun? Parang Portuguese style na restaurant. Pero yung food parang din, parang nasa Philippines ka din na food. Ayun, kumain kami, halos mapuno yung mesa namin, nabusog kami. Then, umuwi na kami, bumalik na kami dun sa hotel. Kinuha na lang yung maleta nila. Tapos sumakay na kami dun sa likod, sa exit ng mall. Andun yung sakayan, papuntang ferry terminal. Nag-ferry ulit kami 3 pabalik ng Hong Kong. Yun, 4 kami kasama yung bata. Then, 1 hour lang din yung biyahe. Pagdating ko sa Hong Kong, nag-separate ako yung amo kasi tatlo yung dala nilang passport. So, kinuha ko yung akin kasi para matatakan ng visa. So, ako yung pumila ako sa akin din. Tapos, sinanapan ako ng passport, ID, at saka yung visa ko, yung nakaseparate. Di ba yung binibigay sa atin nga yung papel na nakaseparate sa passport? Huwag nyo talaga yung kalimutan guys, dalhin. Then, tinataka na yung ng complete journey. Tinataka na yung visa ko ng hanggang 2025 ko na December 2025 ko na kontrata na end ng kontrata. Yun din yung end ng visa ko. So, ang galing. Then, ayun, umuwi na kami ng Hong Kong. Dito na kami ulit sa Hong Kong. Nag-share lang ako ng experience ko kung paano pumuntang Macau and paano ako nag-exit. And yun lang. Thank you for watching.